Maraming salamat sa walang sawang suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pasupport Gcash po sana mga master, salamat. Wag po sanang e-escape ang ads natin mga master, salamat. Paki-like po sana ang video natin mga master, salamat, share and subscribe na rin mga master, salamat and God bless. Kabanata 3321. Pakiramdam ni Brittany ay hindi niya ito maipaliwanag ng maayos sa kanyang asawa dahil napakaraming nangyari nitong mga nakaraang taon, lalo na sa kanyang anak. Aabutin ng maraming taon upang tapusin mo na itong ipaliwanag. Hence, she just said, well, lumabas ka muna. Malalaman mo kapag nakita mo sila. Bahagyang kumunat ang noo ni William dahil medyo masaya siya sa pagiging manugang niya ni Dorothy. Hindi lang ang ganda lang niya, buong puso niyang minahal si Alex. Tinuri pa ni William ang kanilang mga kapalaran at nalaman na ang kanilang relasyon ay tiyak na kapalaran. Kapag nasa tabi niya si Dorothy, mabubuhay ang kanyang anak ng mapagpalang buhay. Kaya naman, kung talagang hihiwalayan ni Alex si Dorothy, kailangan siyang pag-alitan ni William dahil dito. Ilang saglit lang ay lumabas na siya ng kwarto, na bigla na lang siya sa sunod niyang nakita. Maraming magagandang dalaga na medyo maganda ang pananamit. Lahat sila ay nakatayo ng maayos sa isang hilera na may isang tasa bawat isa sa kanilang mga kamay. Sa pagdating ni William, sabay silang nagsalita. Congratulations on your return, father. Please have some tea. Ano? Tiningnan ni William ang bawat isa sa kanila na tigilan sa kinatatayuan. Natarante siya at lumingon kay Brittany. Anong meron dito? Bakit ang daming babae? Sino ba sa kanila ang manugang natin? Tumenya si Brittany sa mga babae. Actually, lahat ng may tasa ng tsaa ay inlos natin. Sige, uminom ka. Naghihintay ang mga manugang natin. Tina Dorothy, Beatrice, Laya, Esmeralda, Waltz, Maya, Don, Luna, Ins, Phoebe, at Lena ay nagtipon dito. 11 babae ang kabuuan, ngunit iyon ay lahat. Ang ilan sa kanila ay hindi dito sa oras na iyon, kaya hindi sila nagkaroon ng kumpletong family reunion. Nagulat si William pagkatapos ay sumigaw ng malakas. Alex! Alex, ilabas mo ang iyong A* sa dito. Sa kabila nito, hindi nagpakita si Alex. Sa halip, si Nolan ang dumating. Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Uminom ka ng D*, manti mo. Kung sa huli ay tinatakot mo ang mahal kong apo, hindi ko madali kitang patawarin. Isang magandang bagay ang tinatalakay ni Alex tungkol sa universo, kaya manatili ka na lang dito at alagaan mo ang iyong mga apo. Tatay. Magtsaka, pare. May importanteng meeting din tayong a-attend mamaya, kaya medyo masikip ang schedule natin. Masayang sabi ni Dorothy. Ang pagsalakay ng undead ay napakabilis, kaya't sila ay ilang beses na mas mabilis kaysa noong sila ay sumalakay noong sinaunang panahon. Alam nilang may dahilan ito, kaya kailangang bumuo ng detalyadong plano ang mga pinuno para makapasok sa undead territory at hanapin ang Pantheon Tomb. Si Dorothy, Esmeralda, at ang iba pa ang pangunahing puwersa sa loob ng pangkat, kaya kailangan nilang dumalo sa pulong. Talagang wala silang oras dito, at medyo nahihirapan na silang maglaan ng oras para bigyan ng mainit na pagtanggap si William. O Dorothy, ang tagal na. Kinuha ni Brittany ang tasa ni Dorothy at pinakain si William. Kung ipagpahumanhin mo, ama, alis na ako. Whoosh! Pagkatapos nun, nawala na lang sa hangin si Dorothy, kasunod si Esmeralda, Diet, tapos yung iba. Naramdaman ni William ang pagbagsak ng kanyang puso. I think I can see my daughters-in-law are no ordinary people. Bakit parang mas makapangyarihan pa sila sa akin? I'm no match for them at all. What happened to this world? Uday nasa koma pa rin. Sa kabila ng pagkakaroon ng 11 tasa ng tsaa mula sa kanyang mga manugang, si William ay napuno lamang ng kalituhan. Gayunpaman, hindi ito hinugasan ng tsaa. Brittany, anong nangyari dito? Bakit parang nagbago ang mundo sa loob nitong ilang taon na wala ako?
Tumingin si William kay Brittany na parang humihingi ng tulong. Sabi ni Brittany, nagkaroon ng ilang malalaking pagbabago sa mundo. It's no longer what you're familiar with. Magkita na lang muna kayo sa mga apo mo sa ngayon. We'll talk about everything else later. Si Alex at ang iba ay nag-uusap sa ibang lugar. Ito ay kagyat. Ang undead ay nagiging mas malakas araw-araw. Sa tingin ko dapat na tayong magtungo sa undead teritoryo ngayon. Matigas na mungkahi ni Agatha. Dumidalo rin si Jade sa meeting. Tinulyapan niya si Alex, saka nagsalita. Sumasang-ayon ako dyan. Ayon sa Divine Dreamcatcher, ang undead ay gumagawa ng ilang malalaking galaw kamakailan. Hindi lamang nila sinasalakay ang malalaking mundo kaliwat kanan, parang nagmamadali sila. Tinusubukan nilang sakupin ang buong universo sa loob ng pinakamaikling panahon. Kung matagumpay nilang lusubin ang Amerika, magiging huli na tayo para gumawa ng kahit ano. Tumanggaw si Alex. Sige, maghahanda ako. Tawakas ay ligtas na ang aking ama. Tawakas ay nakaalis na siya para makita ang kanyang ama. Sa oras na iyon, hawak ni William ang panganay na anak ni Alex, si Angel Rockefeller, ang maliit na batang babae na kasama nila ni Daya. Dahil hindi pa sila nagkikita noon, tila nagalit ang maliit sa kabila ng pagkuha ng sobra ng pera mula sa sarili niyang lolo. Mukha pa siyang iiyak, nakapaut ang maliliit niyang labi. Ang ibang mga bata ay tila kinakabahan din, lahat ay nagtatago sa likod ni na Beatrice at Lena. Ayaw nilang mahawakan ni William na para bang iyon ang pinaka-nakakatakot na bagay na dapat nilang gawin. Nang makita ang kanyang ama na nagmumula sa kabilang panig, si Angel ay mukhang natagpuan niya ang kanyang tagapagligtas na tumatawag sa kanya. Papa, hawakan mo ako. Pagkasabi niya nun, umagulgol na talaga siya. Agad namang tumalon si Alex. Gayunpaman, bago pa man niya ito maabot, nagpumiglas ang batang babae mula sa pagkakayakap ni William at tumalon sa braso ni Alex, pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito. Pagkatapos ay bumulong siya sa tenga ng kanyang ama. Papa, si Spring, Summer, Autumn, at Winter ang nagsabi na. Si Lolo ay isang halimaw. Takot ako. Nang makawala si Angel sa yakap ni William, muntik na siyang masipa sa lupa sa pamamagitan ng pagsipa nito na nag-iwan sa kanya na hindi makapaniwala. Iyon ay dahil malinaw na naramdaman niya ang divine power sa dalaga. Ito ay napakalakas din. Kung ang sino mang ordinaryong tao ay sipay ng ganoon, sila ay hahantong sa matinding pinsala. Well, nakakatakot. Muntik na akong sipay ng 5 taong gulang kong apo. Umiti si Brittany sa gilid. Posible naman talaga. Alam mo ba kung sino ang iyong panganay na apo ay? Tiyak na magiging napakalakas niya sa hinaharap dahil nakatanggap siya ng pamana ng Diyosa mula sa kanyang ina. Siya ay maging future goddess of nature. Goddess of nature. Banal na F***. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong siya, bakit parang natatakot sa akin ang maliliit na bata? Tinabi pa nila na ako ay isang halimaw. Oh, at huwag mong subukang ipamuka na nag-hallucinate ako. Narinig ko silang malakas at malinaw. Yun ay dahil nakita ka na nila noong may soul planting mark ka pa. You were pretty scary, honestly. Tinakpin ni William ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Nako, nakakalungkot lang. Sagot ni Brittany. Okay lang. Makipaglaro ka lang sa kanila ng kaunti. Hindi ka nila ibo-boycott kapag naging pamilyar na kayo sa isa't isa. Ang mga bata ay may posibilidad na maging lubos na makakalimutin, kaya hindi nila matagalan ang nakakatakot na alaala mo sa iyo. Tama ba? Maya-maya, ibinaba ni Alex si Angel at lumapit kay William. Kamuling pagsasama ng dalawa, bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng isang alon ng emosyon na bumangon sa kanilang mga puso. Upang mahanap ang kanyang ama, kinailangan ni Alex na sundan ang kanyang mga landas, naglalakbay sa maraming lugar. You little brat. Sa huli, si William ang unang sumuntok sa balikat ni Alex ng pabiro. Tatay. Sabi ni Alex habang namumula ang mga mata matapos sabihin iyon sa unang pagkakataon sa Forever. Niyakap ni William ang anak at tumawa.
Tulad ng inaasahan mula sa aking anak. Ang mga taong may aktwal na kakayahan ay hindi kailanman mananatili sa dilim ng matagal. Sila ay nagninangas tulad ng mga bituin sa langit. Kaya lang kailanman ay inaasahan na ikaw ay lumago ng ganito. Ngunit, ikaw na munting pump, paano ka napunta sa napakaraming asawa? Isinantibi ang iba, paano isa sa kanila si Beatrice. Siya ay kapatid na babae ni Dorothy. Alam mo bang magiging awkward kapag tayo makipagkita ka sa biyenan mo? Sagot ni Alex, Dad, ang pagkakaroon ng mas maraming manugang na babae ay magpapalaki lamang sa pamilya ng Rockefeller. At saka, hindi ka mas mahusay kaysa sa akin. Shut up. Paano ako katulad mo? Oh yeah. Then tell me about Susan Hunter, Ham. Nang marinig ito, natigilan si William, agad na tinakpan ang bibig ng anak. Pagkatapos ay gumamit siya ng telepathy para kausapin ito. Hinaan mo ang boses mo. Mapahamak ako kapag narinig iyon ng nanay mo. So, totoo ba? Well, hindi ko naman talaga sinasadya. Dahil alam mo ang tungkol kay Susan, dapat alam mo ang tungkol sa libingan sa ilalim ng Michigan, di ba? Nakarating ka na ba doon? Tumango si Alex. Nagpatuloy si William. Maraming pananaliksik ang kinailangan kong dumaan para makahanap ng daanan na matatagpuan sa Amerika. Napakadelikado ng lugar na iyon, kaya nakakita ako ng grupo ng mga tao na tutulong at si Susan ay isa sa kanila. Nawasan ako doon at nagsimulang mag-hallucinate, kaya't ginawa ko ang mga bagay-bagay kay Susan habang wala pa ako. O diba, nasaan siya ngayon? Umiling si Alex. Ang sinaunang hangganan ay nabasag at ang Amerika ay nakataya. Hindi lang iyon, ang pag-apo ng espiritual na enerhiya ay nangyari kanina gaya ng kanilang hinulaan. Masyadong marami mga bagay na nangyari sa Earth sa parehong oras. Marami ang umalis sa amin o naghiwalay ng landas. Nawalan ako ng kontak sa maraming tao at hindi rin ako nakipag-ugnayan kay Susan. Tanong ni William, what exactly happened in the past few years? Alright, nasaan ang lolo mo? I mean yung nasa Rockefeller Group. Bakit? Wala ba sila dito? Umiling muli si Alex. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang hintuturo sa pagitan ng mga kilay ni William na ipinasok sa kanyang kamalayan ang bawat alaala ng mga nakaraang insidente na hindi nakuha ni William noong siya ay nakoma. Sa mismong sandaling iyon, pakiramdam ni William ay sesabog ang kanyang utak. Gayunpaman, lalo siyang nabigla nang mapagtanto niya kung paano pinakitunguhan ng mga Rockefeller ang kanyang anak at asawa matapos ang peking pagkamatay nito. Tinakaw nila ang kumpanya at ang mga ari-arian nito, at tumanggi pa silang bayaran ng mga bayarin sa ospital ni Brittany. Gaano sila hindi makatao? Bago siya umalis, medyo nakaayos na talaga siya kung sakali. Nang si Brittany ay naging isang vegetative na pasyente mula sa aksidente, ang kanyang pangunahing layunin ay upang makahanap ng isang paraan upang pagalingin siya. At upang itago mula sa ilang uri ng puwersa sa parehong oras. Ang mga taong iyon ay titigil lamang kapag siya ay patay na. Ngunit isang seryosong isyu ang lumitaw pagkatapos ng kanyang plano na kung saan ay isang bagay na hindi niya talaga isinasaalang-alang. Siguro napakahirap para sa iyo, anak ko. Umiling muli si Alex. I'm actually pretty fine. The one who suffered the most was Mom. She had to worry about me all the time. Sa huli, sinabi niya sa kanyang ama. Malayo sa bahay. Ang sitwasyon doon ay hindi mukhang maasahin sa mabuti, kaya magdadala ako ng ilang mga gadget upang mabuhay ito kahit na. I'm leaving the house to you, Dad. Maya-maya, sumugod si Maya at nagmamadaling sinabi, nasa panganib si Holly. Kailangan nating makarating sa War Mountain ngayon din. Nagtaas ng kilay si Alex. Talagang naalala niya si Holly, lalo na't ito ang kanyang Diyosa. Muntik na siyang mamatay nang sinubukan ni Sidney Yeager, ang apo ng elder ng Mountain Warrior, na pilitin na alisin ang kanyang espiritual na ugat sa kanyang katawan. Kinailangan nilang gamitin ang natural na banal na bukal upang mapanatili ang kanyang espiritual na mga meridian. Kanina pa, sinundan ni Holly si Dorothy at nanatili sa kanyang 8 disipulo.
Narinig din niya mula kay Dorothy na si Holly ay nakapagpalago ng isang bagong espiritual na ugat na mas makapangyarihan kaysa dati. Iyon ay isang deity tier root. Ang ganitong mga kondisyon ay medyo bihira, ibig sabihin, ang pag-atake na naranasan niya ay isang blessing in disguise kung tutuusin. Kung hindi nahukay ni Sydney ang kanyang espiritual na ugat, hindi siya makakalabas sa mas bago at mas malakas na ito. Sa pag-alis ng pangalawang ugat, ang pangunahing espiritual na ugat ay nagawang i-maximize ang tunay na potensyal nito. Nabalitaan na ang antas ng paglilinang ni Holly ay bumuti ng husto mula noon. Bukod dito, para bang ang kanyang mga kapangyarihan at lakas ay tumaas pagkatapos matanggap ang espiritual na enerhiya sa panahon ng pag-apo. Kailan pa siya nakarating sa War Mountain? Tanong ni Alex. Sabi ni Maya, 2 araw na ang nakakaraan. Gusto niyang makilala mismo ang babaeng Sydney na iyon at sinabing gusto niya itong pasalamatan. Sa kasalukuyang antas ng cultivation ni Holly, wala nang sino mang makakatalo doon. Sa puntong ito. Pero nabalitaan lang namin na ang War Mountain ay napuno ng demonyong Chi na para bang isang napakalakas na demonyong nilalang ang ipinanganak. Titingnan ko. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Alex at agad na nag-teleport palayo kay Yukon. Sa katunayan, ang Yukon at War Mountain ay hindi malayo sa isa't isa. Sa pamamagitan ng paggamit ng long distance na instant teleportation, maaabot niya ang bundok sa loob ng ilang segundo. Mula sa malayo, napansin niyang ang tuktok ng bundok ay napapaligiran ng malademonyong Chi, na bumubuo ng mga madugong ulap sa buong kalangitan sa loob ng lugar. Anong puro demonyong Chi? Napatalon si Alex nang makita ito. Ang War Mountain ay hindi na ang War Mountain dati, at tila lumawak din ito ng kaunti. Sa panahon ng pag-apo, ang bundok na ito ay isa sa mga piitan na sinubukang makuha ng maraming magsasaka, pagkatapos ng lahat. Ngunit ngayon, ang buong bundok ay nilamon ng napakalakas na demonyong Chi. Si Shelly at Ancestor Body, na nasa palasyo ng kanyang isip, ay medyo nakakaramdam din nito. Agad na lumabas ang dalawa at pagkatapos. The Asterisk Man, parang pamilyar talaga itong demonyong Chi na ito. Nagsalita si Ancestor Body. Tumango si Shelly. It is. Ito ba ay isang primal demonic Chi? Tinampol siya ni Ancestor Body sa hita dahil sa realisasyon. Yun nga. Tama, ito ay primal demonic Chi. Ito ay kabilang sa primal old devil, bagaman. Namatay siya noong sinaunang panahon, kaya paano ito nangyari? May mga pipi kayang asterisk sa na nakahukay ng libingan ng kanyang ninuno. Matapos banggitin ang mga libingan ng mga ninuno, naalala ni Alex ang Pantheon Tomb. Noong nasa Pantheon Tomb pa siya, may naalala siya, biglang itinaas ang ulo. Sigurado ka ba na ito ay isang bagay na ang Primal Old Devil lang ang maaaring magkaroon? Naaalala kong nakakita ako ng lapida na may titulo sa Pantheon Tomb, bagaman. Sa pagkakataong ito, parehong nabigla sina Shelly at Ancestral Body. The Primal Old Devil is buried in the Pantheon Tomb. Bahagyang naiinis si Ancestral Body. What in the world is that Pantheon Tomb anyway? AK, hindi ko narinig ang tungkol dito sa buong buhay ko. Ipinagpatuloy ni Shelly ang panunood habang ang walang katapusang hamog ng dugo ay pakapal at pakapal. Napansin pa niya ang isang anino ng isang bungo na nabubuo sa kailaliman ng mga ulap. Malalaman mo kapag nakita mo na. Piling ko may tinatagong malaking sikreto ang Pantheon Tomb, sabi ni Shelly habang nakaupo sa balikat ni Alex. Bilang isang espiritu, mayroon siyang kakayahang baguhin ang kanyang laki, kaya siya ay kasalukuyang kasing laki ng isang maliit na diwata. Gayunpaman, hindi ito nagawa ni Ancestor Body. Napanatili pa rin niya ang hitsura ng isang bata at patas na bata. Sa kabila ng kanyang maliliit na paa, kaya pa rin niyang tumakbo ng napakabilis, lalo na kung gaano siya kasigla. Sa kabilang banda, labis na nag-aalala pa rin si Alex sa kaligtasan ni Holly. Walang pag-aalinlangan, nagmamadali siyang umakyat sa tuktok ng War Mountain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga tarangkahan patungo sa War Mountain ay binabantayan pa rin ng ilang mga disipulo sa panahong tulad nito.
Nang makita si Alex at ang iba pa na sinusubukang umakyat sa bundok, agad silang hamarang upang harangan ang kanilang daan. Ang War Mountain ay pribadong pag-aari. Bawal ang mga tagalabas. Ang dalawang alagad ay nakatayo sa gitna ng daan. Tinulyapan sila ni Shelly at malamig na bumantong hininga. Ang Mountain Warriors dati ay kilala bilang isang sikat na angkan. Hindi ko inaasahan na lahat sila ay napunta sa madilim na bahagi. Hindi na sila mukhang tao. Nasabi rin ni Alex. May shadow blood sa paligid ng kanilang mga noo. Bukod dito, ang enerhiya sa loob ng anino ay kapareho ng demonyong chi sa paligid ng kalangitan. Tumakbo si Ancestor Body patungo kay Alex na may maiikling paa. Walang duda na ito talaga ang Primal Old Devil. Kakaiba iyan. Hindi ba siya namatay? Ano ang nasa loob ng Pantheon noon? Ang dalawang alagad ng Mountain Warrior ay nanunood habang ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang diskusyon na parang walang tao. Tinawag pa nila ang Primal Old Devil bilang isang ordinaryong titulo lamang sa kabila ng pagiging ang kasalukuyang Diyos ng Mountain Warriors. Kailangan ng isa na pretuhin ang Primal God na may sukdulang paggalang dito. Ginagawa niyo ito para matupad ang isang death wish, hindi ba? Lumuhod. Manalangin ng Tame Time sa tuktok ng War Mountain at tukuyin ang Primal Old Devil bilang ama. Kung hindi, tapos na kayong lahat. Tawagan mo siya ano ngayon. Natigilan si Alex at ang iba pa. Ang ninunong Body ay tumawa ng malakas. Gusto mo tawagin ko yung matandang Diablo na ama? Ay nako, haha. That reminds me, that old devil really liked being a father. But it's a shame, really. Once he see me, he'd have to call me. Pare sa halip. How dare you? Kunin mo sila. Noon lang, kinuha ni Shelly ang mga bagay-bagay sa sarili niyang mga kamay. Dalawang kadena na metal ang bumaril sa kanyang katawan, tumama sa noo ng dalawang disipulo. Dahil dito, agad niyang pinatay ang dalawa sa parehong oras. Ang mga kadena ay talagang nagmula sa Folly Bridge ng Persephone. Nagsalita si Shelly. Ang mga taong ito ay lahat ay nadungisan ng Primal Demonic Chi at naging minarkahan ng Primal Old Devil. Bukod sa pagtanggap ng kanyang demonyong enerhiya, naging mga kasangkapan din niya ang mga ito. Madali silang maging dagdag na katawan niya anumang oras at imposibleng mailigtas sila ngayon. Kaya huwag kang maawa sa kanila. Patayin mo na lang sila kaagad. Tumango si Alex at mabilis na tumakbo patungo sa pangunahing lugar sa loob ng War Mountain kasama sina Shelly at Ancestor Body. Napansin nila ang maraming wind blades na humahampas sa hangin sa loob lamang ng ilang sandali. Ito ay lubhang matalas at makapangyarihan, nakikipaglaban sa walang katapusang Primal Demonic Chi. Si Holly naman. Pamilyar na pamilyar si Alex sa Chi ni Holly, kaya natukoy niya kung saan nanggaling ang aura ng talam sa kanya. Tumango rin si Shelly. Iyan ang Sword of Righteousness at Uprightness ng Mountain Warriors clan. Ang iyong kapatid na babae ay talagang nakuha ang kanyang mga kamay sa tunay na sword art ng mga mandirigma sa bundok. Siya ay mayroon pang ang isang deity tier na espiritual na ugat. Kung wala ito, hindi niya kailanman magagawa ang sword art na ito. Sa pagtakbo, sa wakas ay narating ni Alex ang larangan ng digmaan. Napansin niyang si Holly, na ilang taon na niyang hindi nakikita, ay nakipag-away sa isang babaeng kasing edad niya. Tila mas maganda rin si Holly kaysa dati, na may determinadong hitsura sa kanyang mukha. Noon ay nanalo na siya dahil ang babaeng katapat niya ay naputol ang isang braso at duguan ng husto. Malamig na tinignan ni Holly ang babae. Sydney, paano kung kinuha mo ang aking espiritual na mga ugat? Ang mga bagay na hindi sa iyo ay hindi kailanman magiging iyo, alam mo. Pero kailangan ko talagang magpasalamat sa paghuhukay mo sa akin. Pangalawang ugat out. Kung hindi, hindi ko malalaman na mayroon akong kambal na espiritual na ugat. At ang isa ko pa ay isang deity tier root. Ang mga mata ni Sydney ay parang makapatay. Deity tier. Mayroon ka talagang deity tier spiritual root. No wonder naputol mo ang braso ko. Fine then, I'll be taking your deity tier root too.
Pagkatapos sabihin iyon, ang naputol na braso ni Sydney ay agad na napalibutan ng puro demonyong chi. At kahit papaano ay nakapagpalago ng bago doon at pagkatapos. Gayunpaman, ang kanyang bagong braso ay ganap na itim na may mga pulang ugat sa lahat ng dako. Isa lang itong nakakatakot na tanawin. Bukod dito, ang anino ng bungo sa loob ng madugong ulap ay sumugod din sa kanyang boxy. Tingnan mo, naroon ang espiritu ng Primal Old Devil na pumasok sa katawan ng babaeng bata, bulalas ni Ancestor Body nang makita niya ito. Sa ganitong diwa, ang babaeng batang ito ay katumbas ng paghiram ng kakayahan ng Primal Old Devil. Hindi maalis ni Alex ang kanyang tingin sa battleground. Si Sydney ay nasa isang kakaibang estado noong panahong iyon. Kapansin-pansing nagbago ang buong vibe niya. Ang kanyang demonyong aura ay napakalaki, at ito ay napakalakas, na sumasalamin sa mga ulap ng dugo sa itaas ng kanyang ulo. Si Sydney ay tila nakakuha ng tulong sa enerhiya mula sa ulap ng dugo sa ibabaw ng kanyang ulo sa pamamagitan ng paggawa nito. Mag-ingat sa kanyang mental attack, Holly. Si Alex ay nagtataglay ng mga banal na mata, at ang 3,000 lotes ay lubhang sensitibo sa mahiwagang enerhiya. Sa isang iglap, napagtanto niya na ang pinakamakapangyarihang asset ng Sydney sa ngayon ay ang espiritual na enerhiya. Ang kapangyarihang panlaban na ibinigay kay Sydney sa Blood Cloud, ang malaking skeleton head shadow, ay walang alinlangan na nauugnay sa espiritual na enerhiya. Narinig ni Holly ang tunog at humarap kay Alex. Kuya! Ulalas niya. Matagal nang hindi nagkita ang dalawa. Tuwang-tuwa si Holly at sumili ang isang nakamamanghang ngiti. Tinalakay din ni Sydney ang mga oras na ito. She uttered in a neutral tone, may oras ka pa para makipag-usap ng kalokohan sa iba habang inaaway ako. Sa tingin mo ba ay minamaliit mo ako? Maaari kong agawin ang iyong espiritual na ugat ng isang beses, kaya natural, maaari kitang nakawan muli at hindi ko nahahayaang tumayo ka muli nito ulit. Buzz. Isang espiritual na puwersa na nagpakita sa anyo ng isang pulang dugong espiritual na espada. Pumagsak ito ng may kabangisan patungo sa ulo ni Holly. Nagplanong hampasin si Alex. Pinigilan naman siya ni Shelly. Tingnan muna natin, tumingin ka sa taas. Natigilan si Alex at tumangala sa ulap ng dugo sa itaas ng kanyang ulo, nakita lamang ang isang misteryosong anino na nagkalat sa loob ng mayamang dugong pula. Gayunpaman, ito ay isang flash lamang. Imposibleng makakita ng masyadong malinaw. Ano ba talaga? Natigilan si Alex. Is it like a hidden realm? Hindi sigurado si Shelly. Samantala, ang salungatan sa pagitan ng Holly at Sydney ay naging direkta. Ang espada ni Holly ng katwiran at katwiran ay parehong kahanga-hanga. Ang 7 talampakang berdeng talam sa kanyang kamay ay talagang hindi pangkaraniwan kung saan ang isang maliwanag na liwanag ng espada ay sumabog, isang malaking bahagi ng matuwid. At ang patayong aura ay bumulwak mula sa tuktok ng espada, sa kalaunan ay bumuo ng kakaibang bilangguan, na humaharang sa kulay dugong espiritual na longsword ni Sydney. Buzz! Nakulong ng matuwid at tuwid na aura ang espiritual na espada ni Sydney. Nagdulot ito ng matinding pagyanig. Isang dagandong na tunog din ang narinig. Yung matuwid at tuwid na aura, bagay talaga. Ito dapat ang kalaban na ayaw ng Primal Old Devil na harapin ang pinakasinabi ni Ancestor Body. Mukhang naaalala ko na noong sinaunang panahon, pinigilan ng matuwid at tuwid na aura ang Primal Old Devil, pagkatapos nito ay lumayo siya sa kailaliman at pinilit na hindi man lang manggahas bumalik sa dati niyang tahanan. Ito ba ang ayos ng tadhana? Tumingin ka doon, muling sabi ni Shelly sa sandaling iyon. Kaulap ng dugo. Muling lumitaw ang imahe. Ang isa pang kalansay ay bumaba mula sa langit. Kasabay nito, nakita ni Alex, Shelly, at iba pa ang isang mas malinaw na imahe. Mukhang lapida. Paliwanag ni Alex. Hindi, ito ay isang libingan, hindi isang lapida. Ang libingan ng Primal Old Devil, sabi ni Shelly. Nagulat si Alex, the Tomb of the Gods. Nakita ko nga ang anino ng isang tao, at kung hindi malabo ang aking mga mata, ang taong iyon ay malamang na ang Primal Old Devil, sabi ni Body Elder.
Ang labanan sa field ay muling naging mahigpit sa puntong ito. Itinapon ni Sydney ang kanyang spirit sword bilang pabor sa kamay ng Demon God. Pagkatapos lumaki muli, ibang-iba ang kamay na dati nang pinutol ni Holly sa kanyang orihinal na kamay. Wika nga, ito ay isang kuko ng demonyo, ngunit ang kapangyarihan ng kuko ng demonyong ito ay hindi inaasahan. Ito ay talagang hindi naapektuhan ng mga espada at sibat. Maaari itong direktang sumama sa 7 talampakang berdeng talon ni Holly. Para sa isang maikling sandali, ang tibak ng katwiran at katwiran ay hindi nagawang maputol ang kuko ng Diablo. Ang hitsura naman ni Alex at ng iba pa ay nakakuha ng atensyon ng mga residente ng Mountain Warriors. Mga tagalabas. Tila ang mga taksil ni Holly. Pumatay ng walang awa. Hindi ba katangahan iyon? Malinaw na si Holly ang orthodoxy ng Mountain Warriors, ang anak na babae ng ulo ng Mountain Warriors, ngunit kalaunan ay na-frame sa pamamagitan ng pagsasabuatan ng mga matatanda upang kunin ang posisyon ng ulo ng sekta, at ang orihinal na pinuno ng sekta ay ipinako sa haligi ng kahihiyan. Na may lahat ng uri ng pangit na paninirang puri. Maging ang anak na babae ng pinuno ng sekta ay naging taksil. At sa oras na iyon, isang kayag ng mga individual ang lumapit kay Alex at sa iba pa. Buzz! Lalong lumaki ang pangangatawan ni Shelly. Lumaki ito na halos kasing laki ni Alex. Ang sinaunang at may bitik-bitik na Persephone's Folly Bridge ay tumusok sa walang laman sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Tila lumabas mula sa vacuum ang malamulto na boses ni Shelly. Sa pamamagitan ng Forgotten River, sa pamamagitan ng Persephone's Folly Bridge. Sa buhay, walang tama o mali, walang merito o demerit sa kamatayan. Lahat ng mga alagad ng Mountain Warrior Sect na dungisan na kayo ng mga ugat ng dating Diablo. Naparito ako ngayon upang lampasan ka at ipadala ka sa sukdulang kaligayahan sa Western Paradise. Swish, swish, swish. Ang Folly Bridge ng Persephone ay nagbuga ng mga kalawang na hibla ng bakal. Ang bilis ay medyo mabilis, naghatid ito ng pinakamataas na batas sa itaas ng bawat kadena. Ang mga katawan ng mga alagad ng Mountain Warrior Sect ay ibinalik sa Persephone's Folly Bridge at isa-isang itinapon sa Forgotten River. Ang mga itinapon ay makikitang naglalaban, nagsisigawan, lumulutang, at lumulubog sa Forgotten River. Ang tubig ng ilog stick sa nakalimutang ilog ay hindi lamang makapaglilinis ng kasalanan at kasamaan kundi pati na rin sa makalupang mga alaala at karma. Pag-anod sa Forgotten River, ang mga individual na iyon ay tumungo sa parehong direksyon. Ang katawan ng bawat tao ay naglabas ng itim na gas sa proseso na mula sa masasamang demonyong enerhiya ng Primal Old Devil. Si Alex ay hindi idol. Siya ay may pattern na dumikit sa Persephone's Folly Bridge na pinahintulutan ang mga individual na pumasok sa reincarnation pagkatapos maghugas ng malinis, at siya rin ang maaaring magbukas ng impyernong-impyerno. Nag-transform siya sa isang gumagala-gala na dragon na sumasalamin sa 200 ng mga sub-katawan, at 3,000 ipinagbabawal na mga spell ay isa-isa na pinaandar, na naglabas ng isang alagad ng Mountain Warriors pagkatapos ng isa pa dito. O, ano ang nangyari nang may dumating sa bangin? Ang mga espiritu lamang ang nakakaalam nito. Sa kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban nina Alex at Shelly, higit pa sa kakayahan nilang harapin ang mga residente ng Mount Warriors na ito, at sa huli, maging ang bagong pinuno ng Mount Warriors, ang lolo ni Sydney, ay pinaslang kasama nila. Ang Mount Warriors ay napatay sa isang sesyon ng pagsunog ng insenso. Kung wala ang Mount Warriors, isang grupo ng mga disipulo na nadungisan ng pundasyon, ang mga ulap ng dugo sa Mount Warriors ay naging mas magaan at hindi gaanong malakas. Pinatay ni Alex ang lolo ni Sydney, na nasaksihan ni Sydney. Tigaw niya, puno ng galit ang mga mata habang nakatingin sa langit. You compelled me to do it. Dahil ito ang kaso, lilipulin ko lahat. Annihilate. Wawakasan ko na ang mundo. Primal Demon Father, Sydney, handa akong tanggapin ka bilang sarili kong ama, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako, kasama na ang aking dugo, laman, at kaluluwa, upang magmaneho magpakailanman. Ang tanging hangad ko ay mawala mo ito. Mundo.
Sinabi ni Ancestor Body, isinasakripisyo niya ang kanyang sarili sa mga Diyos. No way, kailangan siyang pigilan. Gayunpaman, huli na. Ayon sa gusto mo. Sabi ng isang matandang boses mula sa itaas ng ulap ng dugo. Ang mga ulap ng dugo ay patuloy na umiikot. Lumakas ang hangin, at lumaki ang mga ulap sa gitna ng mga ulap ng dugo. Ang imahe ay naging mas malinaw at mas malinaw. Kitang-kita ni Alex at ng iba pa na ito ay ang punit ng Primal Old Devil, at si Alex ay naroon na noon pa at lalo pang humanga, sa pag-alala na ang lokasyon ay ang mismong libingan ng mga Diyos. Biglang, sa gitna ng ulap ng dugo, isang napakalaking palad ang inabot. Isang kamay ang dahan-dahang binawi matapos makuha si Sydney, na nagsakripisyo ng sarili. Sundan mo. Ulalas ni Shelly on the spot. Ang dugo ulap puyo ng tubig na baliw na umiikot sa itaas ay kumukuha. Hinawakan ng kamay ng Primal Old na demonyo si Sydney ay lumiit pabalik sa gitna ng puyo ng tubig. Wala nang oras si Alex para mag-isip ng mabuti matapos marinig ang sigaw ni Shelly at agad siyang sinundan patungo sa puyo ng tubig habang nakita ni Ancestor Body ang tamang sandali at itinapon ang sarili sa palasyo ng isip ni Alex. Hintayin mo ako, kuya. Nagmamadali si Alex patungo sa langit nang mapansin siya ni Holly. Hindi na rin niya ito masyadong inisip at itinadyakan ang kanyang mga paa habang nagmamadaling umakyat. Mag-ingat sa Primal Darnonichi sa Blood Cloud. Paalala ni Shelly sa kanila. Tinundan siya ng Folly Bridge ng Persephone sa kuweba pagkatapos tumawid sa kalangitan. Hinawakan ni Alex si Holly. Napuno ng hangin ang banal na enerhiya ng kanyang katawan. Hindi mabilang na mga tekstong Budista ang bumabalot sa kanyang buong katawan at kasama nito ang buo na bumabalot kay Hollis. Ang kuweba na nabuo ng Primal Blood Mist ay parang isang shortcut na partikular sa Tomb of the Gods, ngunit ang nakapalibot na natatakpan pa rin ng pulang ulap ang lugar. Nang madikit ang katawan sa maulap na ulap, agad itong gumawa ng corroded sound. Naramdaman ni Alex na lumiwanag ang holy energy rune sa ibabaw ng kanyang katawan. Labanan laban sa Beyond Fog Energy. Buti na lang at pinaalalahanan siya ni Shelly. Kung hindi ginawa ang mga paghahanda, siya ay itinapon ng tuluyan sa fog ng dugo na may masamang resulta. Si Shelly naman ay hindi na kinaya. Tumalon siya sa Persephone's Folly Bridge sa kalangitan, gustong gamitin ang Persephone's Folly Bridge para protektahan ang sarili. Kapag dumating ang Folly Bridge ng Persephone, ito ay hindi inaasahang naging dysfunctional, naglalabas ng panaghoy. Hindi gumagana. Ang Primal Demonic Chi ay napakalakas hanggang sa punto ng latak at hindi ito makakatagal ng walang proteksyon ng purong banal na kapangyarihan. Ikaw ang bahala, Alex. Itinago ni Shelly ang Persephone's Folly Bridge at ibinaw ng kanyang daan sa palasyo ng isip ni Alex. Gusto mo ba talagang maging kaawa-awa? Hindi nakaimik si Alex. Siya ang sumigaw sa kanya na sumugod. Ngayong may problema, agad siyang tumakas ng mag-isa. Kung walang loyalty, mawawalan siya ng mga kaibigan, tama ba? Ang pangunahing tanong ngayon ay, paano haharapin ni Alex ang isyong ito? Ako ay isang espiritual na katawan, hindi ako makakalaban ng mahabang panahon sa ganitong uri ng demonyong chi, ngunit maaari mong lalabanan. Ang iyong banal na kapangyarihan at banal na kapangyarihan ay ang pinakadalisay na banal na kapangyarihan, hanggat ang banal na kapangyarihan sa iyong katawan ay hindi namamatay, the primordial magic just cannot help you. Sabi ni Shelly sa isip niya. Sumagot si Alex, posible bang umatras? Ang pagpunta sa libingan ng mga Diyos ay isang appointment na ginawa kasama ng iba, ilang makapangyarihang katulong ang wala ngayon. Kung nagmamadali ako ngayon, malamang na mawawalan ako ng pakikipag-ugnayan sa mga tao sa base. Hindi ka na makaka-address ngayon. Sa halip, kailangan mong bilasan. Malapit nang maglaho ang Primordial Demonic Chi, pagkatapos ay kakanselahin ang passage shortcut na ito, at bago ka makadaan, maglalaho ka dito kasama ang passage, hindi alam kung saan. Para pumunta, sabi ni Shelly. Nang hihinayang, sumagot si Alex, alam kong hindi ka masyadong mapagkakatiwalaan.
Gayunpaman, ngayong lumala na ang sitwasyon, imposibleng hindi sundin ang kanyang mga tagubilin. Dali-dali niyang ginamit ang lahat ng lakas niya at pumailan lang sa langit sa itaas. Nananaginip ang isa kapag sinubukan niyang dumaan sa dimensional na landas ni Alex. Ang figure sa kabilang side ng whirlpool ang gumawa ng ingay na iyon. Pagkatapos, mula sa vortex hole, nahulog ang anino ng kalansay na kulay dugo. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Tinamaan si Alex ng unang kalansay. Ang banal na kapangyarihan ron sa kanyang katawan ay nagbuga ng gintong liwanag. Tapos, may dumagundong na tunog. Ang banal na kapangyarihan ron ay agad na natupok ng kalahati. Ang lokasyon kung saan ito nabasag ay eksakto kung nasaan ang puwitan ni Alex. Ang kulay dugo na primordial demonic chi ay bumagsak, at ito ay masakit. Om Mani Padme Hum, Divine Power, protektahan mo ako. Kamusta ka, Holly? Hinawakan ni Alex si Holly, nakakapit sa kanya ang maselang at magandang katawan nito. Kuya, okay lang ako. Ulalas ni Holly, pakiramdam na mas secure siya kaysa sa nakaraan. Ibinaba ni Alex ang kanyang ulo. Nawala na rin ang Buddhist text armor ni Holly. Ang primal demonic chi sa kabilang banda, tila walang kapangyarihan na saktan siya. Ang katwiran at katinoan sa kanyang katawan ang nagpalaya sa kanya nang makalapit ito. Nauubos na siya. Holly, kapatid, kailangan mo para iligtas ang buhay ko. Balutin mo ako sa iyong katwiran at katwiran. Alex. Tigaw niya nang maramdaman niyang nabubulok na ang kanyang A** sa. Hindi mabilang na primal demonic chi ang nahammer sa lugar na iyon. Gayun din. Ang primal demonic chi ay napakalakas, at pagkatapos ng pagbabarena sa katawan, sinira nito ang mga acupuncture point sa buong katawan na nagdulot ng matinding sakit. Sa kabutihang palad, mayroon siyang 3,000 bulaklak ng lotes sa kanyang katawan na umindayog, at isang kapangyarihan ang nagpatigil sa demonyong chi. Ang primal demonic chi ay nilamon nila. Nagulat si Alex sa katotohanan na maaari pa rin niyang ubusin ang primal demonic chi. Posible bang gamitin ang Great Swallow's Belly? Kahit na ang katwiran at katwiran ay hindi napigilan ang mga anino ng kalansay na tumakbo pababa. Si Sydney ay nabubuhay pa sa sandaling ito. Tumawa siya ng malakas habang kitang-kita niya sina Alex at Holly na tumatakbo mula sa ibaba at nauwi sa gusot sa ilalim ng paghabol ng mga anino ng kalansay. Hindi mo ako kayang labanan, Holly. Pinatay ko ang iyong ina at ninakaw ang iyong espiritual na ugat, ngunit ano pwede ginagawa mo sa akin? Isa na akong alagad ng unang demonyo, at kahit na magsakripisyo ako, mas marangal pa rin akong nilalang kaysa sa iyo, at ikaw, pati na ang taong gusto mo, ay mamamatay din dito sa isang punto. Pinatay mo ang nanay ko. Malakas na sigaw ni Holly. Tinagot ni Sydney, tama yan. Galit ka ba at may balak kang patayin ako? Pagsisisihan mo lang ito habang buhay kung wala kang ganitong kasanayan. Hindi naman palaging ganyan. Biglang kumawala si Holly. Mula sa yakap ni Alex sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang espada. Ang kanyang espada ay dumami mula 1 hanggang 2, 2 hanggang 4, at pagkatapos ay milyon-milyon. Katwiran at katwiran. Pinabawi ng angka ng 10,000 espada. Pumunta ka. Nang gawin ni Holly ang hakbang na ito, tiyak na nahihirapan siya. Nang marinig ni Holly na umamin si Sydney na pinatay niya ang kanyang ina, hindi na niya nakayanan pa at nagpasya siyang ipaghiganti ang kanyang ina gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang unang masaksihan ni Sydney ang aksyong ito, nagulat siya. Natutunan mo talaga kung paano gawin ito. Sydney, mamatay. Tigaw ni Holly. Hindi mabilang na mga anino ng espada ang napatay habang papalapit sila kay Sydney at sa primal hold na malaking kamay ng demonyo. Naramdaman ni Sydney ang banta ng kamatayan sa sandaling iyon. Sumigaw siya para sa tulong mula sa unang matandang demonyo. Nakipagtulungan din ang primal hold na demonyo at naghulog ng kulay dugong skeleton shadow. Sa pagkakataong ito ay mas malaki at malinaw na mas malakas kaysa sa huli, binubuksan ang mga panga nito. Malawak at pinipigilan ang 10,000 espada na bumalik. Ang lahat ng lumilipad na espada ay kinain nito.
Kasabay nito, patuloy itong lumapag, sinusubukang lunukan si Holly. Si Alex, sa kabilang banda, ay yumuko sa harap ni Holly at ibinato ang Great Swallow spell sa loob ng 3,000 Forbidden Spell. Nakipag-head-to-head sa kulay dugong skeleton na iyon. Wash! Dahil dito, tuluyang nilamon ni Alex ang kulay dugong anino ng kalansay. At ito ay naging sustansya ng bulaklak ng lotus matapos daliseyan ng 3,000 bulaklak ng lotus. Oo. Kasabay nito, ang Sword of Righteousness at Uprightness ni Holly, na hawak pa rin ang huling totoong espada, ay bumagsak sa Blood Cloud Demonic Cheese Blockade at binaril sa ilalim ng binti ni Sydney, na naghiwa sa tuktok ng kanyang ulo sa isang iglap. Napadilat si Sydney, unti-unting umaagos ang dugo sa kanyang mga mata. Patay na siya. Ang pangunahing matandang Diablo ay galit na galit, umungal na galit, at inabot ang isang kamay upang hawakan si Alex at Holly. Nakalok ang buong espasyo sa puntong iyon. Walang paraan palabas. Sumigaw si Shelly sa palasyo ng isip, nakikiusap kay Ancestor Body na magmadali at gamitin ang Ancestral Body Tree para paalisin si Alex. Gayunpaman, si Ancestor Body ay walang kapangyarihan na mamagitan. Ito ay sa tiyak na sandali na ito. Lumitaw ang figure ng isang babae mula sa puyo ng tubig sa itaas at sinuntok ang pinakamatandang Diablo sa braso, itinaboy siya palayo. Isang boses ang nagsabi, "Primal Devil, siya ang aking tao." Maliit at malabo ang figure ng babae sa gitna ng mga ulap ng dugo. Isa lamang itong langgam kumpara sa napakalaking kamay ng matandang demonyo. Ang kanyang kamao, gayunpaman, ay damapo sa braso ng Primal Old na Diablo. Agad nitong binasag ang braso. Ito ay sumabog sa isang ulap ng ambon ng dugo. Ang figure ng Primal Old na Diablo na dumadagindong sa espasyo sa itaas ng ulap ng dugo, at ang kanyang nakakabaliw na dagindong, na may ganitong tunog, ay nagmula doon, na lahat ay nagparamdam kay Alex na ang kanyang dugo ay kumukulo at ang kanyang katawan ay hindi komportable. Sa kabutihang palad, ang 3,000 bulaklak ng lotus ay napakalakas. Sa pagitan ng umaalog-alog na mga bulaklak ng lotus, isang misteryosong puwersa ang muling nagpuno sa katawan ni Alex. Ang mga kakaibang meridian at pore sa buong katawan ay puno ng mahiwagang puwersang ito upang mabawi ang negatibong epekto ng dagindong at pasiglahin ang 3,000 bulaklak ng lotus na bumukas muli. Maging ang mga bulaklak ng lotus na kanina ay bumukas muli. Alam na alam ni Alex na ang mga ito ay kumakatawan sa pagsulong ng isang ipinagbabawal na spell. Ang bawat antas ng ipinagbabawal na spell ay maaaring magkaroon ng hanggang 9 na layer. Mayroon na ngayong ilang mga diskarte si Alex na tumawid sa ikalawang antas, tulad ng Great Elsebound Spell at Great Flame Spell, ngunit karamihan sa mga ito ay nasa unang antas lamang, ngunit ngayon, hindi alam kung ito ay ang pagsipsip ng ang Primal Old Devil Skeleton Phantom na nagbigay sa kanya na may napakalaking enerhiya. Ang 3,000 bulaklak ng lotus ay tila namumukadkad na parang ulan. Maraming tao ang nakarating sa ikalawang antas. Ang isang liko ng mga bagong ipinagbabawal na spells ay lumabas din upang magagamit. Mahusay na Void Spell. Mahusay na Folding Spell. Mahusay na Dark Spell. Mahusay na Cloud Spell at iba pa. May mga kakaiba at kakaibang pangalan pa ang lumabas. Nadama ni Alex na wala silang silbi, ilang mga ipinagbabawal na spell, at kadalasan ay hindi man lang makapag-isip tungkol dito. Nakakaiba rin dahil ang pagsali sa 10 ipinagbabawal na spell ay isa ng makalangit na pag-iral, at ngayon ay mayroon na siyang 3,000 ipinagbabawal na spell na hindi na kailangan. Gayunpaman, mayroong maraming mga anino ng dugo ng kalansay sa ulap ng dugo. Ang Great Swallowing spell ni Alex ay hindi tumigil sa pagsuso sa lahat ng kulay dugo na kalansay na sumugod. Pababa sa kanyang katawan upang maging sustansya para sa 3,000 lotus na may ideya ng hindi pagsuso ng walang kabuluhan. Sa oras na ito, halika dali. Sabi ng boses mula sa kabilang dulo ng blood cloud. Boses ng babae ang naririnig namin. Ito ang boses. Nakilala niya ito, boses iyon ng mysterious maiden of 9 heavens, at kamukha niya ito. Ang babae kaya ay ang mahiwagang dalaga ng 9 heavens.
Ang unang ulap ng dugo ng matandang Diablo ay mabilis na nagwawala, na nagpahiwatig na ito ay partikular na dimensional na channel ay nagsasara at kumukupas, habang ang ulap ng dugo ay nawala, ang nakapalibot na lugar ay naging walang laman. It was pitch black. It was imperceptible. Tanging ang sabik na boses ng babae ang maririnig na sumisigaw sa kanya, sumugod ka kaagad kung ayaw mong mamatay. Si Alex ay nagkaroon ng panandaliang daanan salamat sa kanya. Napagtanto niya na isa na itong aktwal na sitwasyon sa buhay o kamatayan, kaya't hinawakan niya si Holly, binato ang Great Void Spell ng 3,000 Forbidden Spells, at sumugod patungo sa daanan. Sa puntong iyon, boo! Tila sumisiksik siya sa isang uri ng nagyelo na lugar. Napapaligiran ng ilang uri ng panuntunan. Paghihigpit sa enerhiya. Ang kanyang mobility ay makabuluhang nabawasan, kung ito ay dati ay 10,000 yarda, ito ay naging isang pagong na bilis ng 10 yarda. Sa kabilang dulo, hinimok ng isang babae. Tayo. Ito ay pansamantalang channel na hindi magtatagal. Kapag bumagsak ang daanan, maikulong ka sa bumabagsak na vacuum bubble sa buong buhay mo. Hindi ka makakatakas. Sa likod niya, gumuho ang koridor. At aquatic ito at naging kapirasong bituin o alikabok at naglaho. Nakita niya ang ilang balangkas na anino ng dugo na nakulong sa pagbagsak na enerhiya na ito. Hindi makatakas habang nakakulong sa isang kakaibang bula, lumutang sila sa kalawakan, hindi makagalaw ng isang kalamnan. Great Void Spell. Forget what they doing, keep on doing that.